Salamat po sa Panginoon at sa araw na ito ay magsisimula tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Pag-aaralan natin ay ang topic na buhay spiritual. Spiritual life. Amen? Mga kapatid, bago tayo magsimula magbasa, nais ko po ipagpauna ito. Tayo na mga anak ng Diyos, mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi lamang tayo nabubuhay physical sa mundong to. We also a spirit being. Tayo din ay dapat namumuhay sa Espiritu. Kaya pag-aralan natin sa araw na ito ang may kinalaman sa ating buhay spiritual. Kinuha ko yan sa aklat ng Amos. Ang ating teksto ay matatagpuan natin sa aklat ng Amos chapter 8 verse 11. Kaya salamat po sa inyong pagtayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa ating teksto, darating ang araw na paiiralin ko sa lupain ang paggutom. Magugutom sila ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Diyos ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amang banal, sa oras na ito muli kami po ay lumalapit sa iyo sa panalangin sapagkat ang mga salitang ito ay pag-aari mo. Ikaw ang nakakaalam ng mga lihim nito at kung anuman ang mensahe nito. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo kami po ay lumalapit na maranasan namin ang pagkilos, maranasan namin ang pagpisan sa amin ng Holy Spirit, magbubukas ng aming espiritual na pangunawa, hindi lamang hanggang pangtao. Lord, yung espiritual na pangunawa na makikinabang ang aming kaluluwang espiritu. Ama, salamat po. Dalhin mo kami, Panginoon, sa mga mensahe at aral ng iyong mga salita. Kahit umuulan, agawin mo kami, O Diyos, ang aming pansin, ang aming atensyon sa iyong salita. Nawa, matagpuan namin ang aming sariling mapayapa, nananabik sa mga aral at mga turo na nais mo, Panginoong, ibahagi sa amin sa araw na ito. Itago mo ako, Lord, sa iyong likuran at ikaw po ang magturo sa amin lahat sa araw na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mari na po tayong magsiupo. Wala po tayong mababasa sa teksto natin na buhay spiritual. Napatingin po kayo natin sa akin para makuha natin ang aral. Kasi po, sa ating teksto, ang tinutukoy dyan ay kung ano ang kailangan natin sa ating spiritual life. No, Kyle? Kasi dito, sinabi po ni Propeta Amos na darating ang panahon, sabi ni Yahweh, na paiiralin niya sa lupain, sa mundo, ang tagutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain, at mauuhaw, ngunit hindi sa tubig. Kaya mga kapatid, ito ang nais kong gamiting teksto para sa ating pag-aaral na buhay espiritual. Paano ba tayo mabubuhay sa espiritu? Paano ba natin bibigyan ng kalakasan? Paano natin tutugunan ang pangangailangan ng ating buhay espiritual? Katulad po ng ating physical na katawan, yung katawan na meron tayo, kailangan natin ang pagkain. Sabi mo nga, pagkain. Yes. Ganun din ang inumin. Yan yung dalawang napakahalaga para mabuhay ang tao. Physically. Na pag yung dalawang yan ang tinanggal mo, magkakaproblema siya sa buhay niya. Unang-una, manghihina siya. Amen? Hindi na siya makakapag-function ng tama.
At dahil doon sa panghihina niya, dahil namumulang siya sa sapat na pagkain at inumin, madali siyang magkasakit. Diba? O, kahit hindi pa nga masakit, o wala pang sakit, pag gutom, nako, hirap kausapin yan. Mainit ulo. No? Adjust na lang po tayo kung medyo naaabot tayo ng anggi. No? Hallelujah. Wala pa po tayong bintana. Ay, may bintana tayo. Wala pa yung saraduhan. No? Okay, kaya po, ito ang ating pag-aaralan. The same lang yan sa ating dual spiritual. Kailangan mo ng pagkain para sa buhay spiritual. Amen? At dito, tinukoy ng Diyos ang pagkain na hindi literal. Okay lang po. Sige, bigyan natin silang pagkakataong mag-adjust. Sige lang, lapit na po tayo dito. Kaya banda dito, yan. It's alright. Pagkain pero hindi literal at tubig na hindi literal. Amen? Kasi ang gutom na sinasabi ng Diyos dito, hindi sa pagkain at sa inumin. Ang gutom at kauhawan na tinutukoy ng Diyos dito ay spiritual. Sabi mga spiritual. Ibig sabihin, tayo, tao, ay nagugutom at nauuhaw spiritually. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ito, tapos pahalagahan natin ang pangangailangan spiritual ng bawat isa. Kaya po ang ating tema, spiritual na pagkain at inumin. Dahil yan ang kailangan ng ating buhay spiritual. Hindi literal na pagkain at inumin. Kahit kainin mo lahat ng pagkain, inumin mo lahat ang mga inumin. Kung ang problema sa iyo ay espiritu, kung ang problema sa iyo ay spiritual, hindi niyan matutugunan ang problema mo. Tataba ka lang. Ha? Ang sabi pa naman sa propesiya, makinig kayong mabuti, sabi ng ating teksto, Pastor RJ, ito ay isang prophecy, meaning mangyayari. Darating ang araw na mararanasan natin dito sa lupa, makinig, ang taggutom. Yung kakaibang gutom na kahit kumain ka ng pagkain at uminom ka ng tubig, hindi ka mabubusog. Yan ang sinabi dyan. Sabi ba, mangyayari yan, darating yan? Yes. Kaya ang tao, kung hindi ito alam, hindi natutugunan yung tunay na pangangailangan niya. Kaya kapatid, ikaw, tayo lahat sa iglesia nito, dapat alam mo yan. Lalo na kung hindi ka naman kulang sa pagkain at inumin ng iyong physical na katawan. Ang dami nga ang pagkain, ang dami nga ang inumin eh. Pero problemado tayo spiritually. Kasi ang pinabayaan natin ang ating buhay spiritual. Kaya pag-aralan natin itong sinasabi ng Diyos na spiritual na pagkain at spiritual na inumin na kailangan natin sa ating buhay spiritual. Number 1, spiritual food. Ang spiritual na pagkain. Magsimula tayo sa Matthew chapter 4 verse 4. Sabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Una, ang tinutukoy na pagkain espiritual ay ang salita ng Diyos.
Kaya nga sabi ni Jesus, nung tinukso siya ng dyablo, sabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Tanungin ko kayo mga kapatid, kaya ba ng Diyos gawing tinapay ang bato? Yes. Kasi makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gawin yun. Pero, ano ang sinabi ni Jesus? Ginawa ba niyang tinapay ang bato? No. Kasi, alam ni Jesus, hindi tinapay ang tunay na pagkain. Na talaga magbibigay ng buhay sa tao. Kahit kainin mo na lahat ang tinapay, kapag may problema ka spiritually, problema pa rin yan. Pero kung wala kang problemang spiritual, kahit hindi ka kumain ng tinapay, wala kang problema, kapatid, sa iyong buhay spiritual. Kaya nga ano ang sabi ng Diyos? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Meaning, hindi lamang sa pagkain literal. Hindi lang sa adobo, kanin, sigang, tinapay, ano pa ba kinakain? Yung masasarap, donut. Hindi lang sa mga pagkain yan nabubuhay ang tao. Kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, malungkot yan kung ang buhay natin ay umiikot sa mga pagkain yun. Tapos pinababayaan natin ang mga salita ng Diyos. Tandaan natin, sinabi sa Amos, may spiritual na taggutom. Sabi po ng aklat po ng Juan 48:50, ako ang tinapay ng buhay, the bread of life, sabi ni Jesus. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Kung talagang ang pagkain, yung literal food, ay ang magbibigay ng buhay sa atin, bakit sila namatay? At alam niyo ba yung mana? Literal yun. Pero pagkain yan ng mga anghel. Alam niyo ba yun? Yan ang pinakain sa kanila ng Diyos nung sila ay nasa ilang. Pero hindi ito nagbigay ng buhay sa kanila. Anong sinabi ni Jesus? Namatay pa rin sila. So, alam niyo ba, tingin kailan sa akin ang ginawa ng mga Israelita nung nagkaroon ng pagkain, nagpadala ang Diyos ng mana? Sobrang daming pagkain. Inipon nila yan. Nilagay sa mga sako at mga sisidlan. Kasi nga, nag-hoard sila yung talagang sa sobrang gutom, ganon, o takaw. Pero ang nangyari, nabulok. Tinuot. Hindi nila pakinabangan yun. Kasi ganyan ang literal food. Napapanis, tama? Nasisira. Pero sabi ni Jesus, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito hindi mamatay. Sino yung tinapay na yon? Sabi, so 48, basahin natin lahat. Nawala. Ako ang tinapay buhay. Sino po ang nagsasalita? Si Jesus. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Siya yung bumaba sa langit upang ang sino mang kumain hindi mamatay. Sabi ng 50, ayan na pa, hanggang 50 na pala yan. So napakahalaga noon mga kapatid. Tingin kayo lahat sa akin saglit. Ang spiritual na pagkain ay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya anong sabi ni Jesus, hindi lamang sa mga literal na pagkain na bubuhay ang tao. Kasi ito, kumain sila ng mga literal food, yes, pero namatay pa din sila. Ngunit, kung alam mo, yung pagkain mula sa langit na bumaba dito sa lupa, at yun ang kinain mo, hindi ka mamamatay. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng Word of God. Sabi mo nga, Word of God. Word of God. Nung nagsimula ulit ang worship team, mga 3 weeks ago, mag-iisang buwan na
nag-meeting, nag-usap, at muli nagsimula sila sama-sama tulong-tulong na palakasin ang spiritual ng buhay nila. Napakahalaga niya sa worship team. Nagsimula ulit ang kilos ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil natagpuan niya ulit ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na muli kinakain natin. No? Ang sabi po ng John chapter 1 verse 1, ito para lamang po madagdagan ng aral natin. Nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen? And sa verse 14, ang sabi po, naging tao ang salita. So aral po tayo saglit dito. Kaya nung sinabi ni Jesus, ako ang pagkain, ako ang tinapay, at yung tinapay na yon, ang sabi ay mga salita ng Diyos, na ang kumain hindi mamamatay. Ang salita na tinutukoy niya, na pagkain espiritual, ay siya, si Jesus. Siya ang salita. Nung pasimula pa, ay naroon na siya. Kasama siya ng Diyos at siya ay Diyos. Sabi ng 14, naging tao ang salita. May kilala ba kayo na nagkatawang tao? O may kilala ba kayong tulog at inaantok? Si Arends daw, sabi ni Pastor RJ. Kasi ang sinabi dito sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan siya sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Yung kaisa-isang anak ng Diyos o sa ibang salin, bugtong na anak ng Diyos. May kilala ba kayo na nagkatawang tao na bugtong na anak ng Diyos? Hallelujah. Basic ba? O kahit si Kyle, si Liam, kaya nilang sagutin yun eh. Kung sino yung nagkatawang tao, napugtong na anak ng Diyos, di ba? Alam niya kung sino, di ba? Kahit hindi ko pa ituro, kaya nilang sagutin yun. At kapatid, siya ang salita. At ang salita, ang espiritual na pagkain. Na kung sakali sa buhay mo dito sa lupa, maranasan mo ang propesiya. Ano nga ulit ang prophecy? Darating ang panahon na makakaranas ang tao ng tagutom. Pero kahit kumain siya ng pagkain, hindi siya mabubusog. Kahit uminom siya, hindi siya mabubusog. Mawawala yung uhaw. Kasi ang tinutukoy na pagkain at inumin ay hindi literal. Amen? Kung sakaling maranasan mo yan, ito na ang kailangan mo. Salita ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, sinabi po ng Hebrew chapter 5, verse 12 to 14. Dapat sana, tayong lahat makinig. Lahat tayo, mga believers na mananampalataya dito sa iglesia. Dapat sana mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana ay kumakain na kayo ng matikas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na nagkulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Mga kapatid, ang tinutukoy dito sa Hebreo, pagdating sa iglesia, na gustong ituro ni Lord sa atin, narito ang Word of God, amen? Pinapakinggan, binabasa, amen? Pero kapatid, nasa sa iyo yun. Tingin kayo lahat sa akin saglit. Ikaw na nakikinig o nagbabasa ng Word of God, nasa iyo yun. Kung talagang kumakain ka, kasi kung talagang kumakain ka, tulad ng sanggol, magbibigay ito sa iyo ng lakas.
Magbibigay ito sa iyo ng tulong para sa iyong pag-grow. Amen? Di ba? Katulad ng baby, sige, gatas, pakain ng gatas, bigyan ng gatas. Kasi kailangan niya sa paglaki niya. Hanggang sa pwede na siya pakainin ng prutas, ng gulay, no, ng mga dinurog. Hanggang sa pwede na siya pakainin ng mga kanin, ulam. Di ba? Kasi nga, lumalaki siya dahil sa pagkain na kinakain niya. Kung sa ating buhay espiritual, kumakain din pala tayo, sabi diyan, huwag tayong tumulad sa mga tao o sa mga mananampalataya na hanggang ngayon, sanggol pa rin, baby pa rin. Kasi, gatas pa din ang kinakain. Pagdating naman sa food, although we have separate on this, pagdating sa food, merong soft, yung gatas, at merong solid food, o yung matigas na pagkain. At yan ay para sa pangangailangan nung nakikinig. Amen? Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, bagamat lahat tayo kailangan natin ang gatas, kasi nagsimula tayong lahat, baby Christian, ang gusto ng Diyos, mag-grow tayo spiritually. Yung buhay spiritual mo, lumago. Na dapat umabot ka dun sa punto na ang kinakain mo, hindi na lang gatas o pangbata. Ang kinakain mo na ay matigas na pagkain. Na kahit nakarinig ka ng sermon, Word of God, na masakit, parang ang sakit tanggapin. Ako ba yung pinapatamaan ni Pastor? Sino nag-chismis sa kanya? Ha? Kung parang hindi mo kayang tanggapin kasi alam mong ikaw yun. Tinatago mo, nililihim mo. Pero dahil salita ng Diyos yan, kahit masakit, tinatanggap mo, kapatid, yan ay dahil lumalago ka na. Ang tinatanggap mo, matigas na pagkain. Word of God na malalalim na. May kinalaman na sa discipline, rebuking, correction. Alam niyo, baby Christian, pagdating sa rebuking, correction, ang bilis magtampo, ang daling mawala. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nila kayang tanggapin yun. Tagal ng Kristiyano. Pero masita mo sa kanyang ginagawang mali, ay, hindi na atin next Sunday. Ganyan pa rin ba tayo? Na kailangan pa rin ba binibaby tayo? Ganyan. Yung mga salita kailangan sabihin ay, kailangan huwag kang masaktan. Kaya hindi ka tuloy masabihan na, huwag mo nang gawin to, yan, ginagawa mo yan, mali yan, to, magbago ka na. Hindi ka kayang sabihan ng gano'n, kasi mag-i-stumble ka kaagad. Kapatid, kapag ganyan tayo, kamustahin natin. Kamusta ang buhay espiritual ko? Kasi ito lang yun. Salita ng Diyos. Wala nang iba. Pagdating sa pagkain espiritual, salita ng Diyos yun. Nagsisimula sa gatas para sa mga baby Christian at nagiging matigas na pagkain para sa lumalagong Kristiyano. Amen? Amen ba? Hallelujah. Kailangan natin yan sa ating buhay spiritual. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, additional lang po na verse ito. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Word of God pa din po ito, no? Kay Pablo to. Sa mga iglesia sa Corinto. Dati, ang sabi niya, ang ibinibigay niya, yung pinipreach niya ay gatas, no? Mabababaw. Kasi mga baby Christian. Ngunit hindi noon at hindi matigas na pagkain. Sapagkat, hindi pa ninyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon, hindi pa din ninyo kaya. O, malungkot yan, nakatotohanan. Ano ba ang senyales na baby Christian pa tayo? Ito yung verse na yon. Sabi ng verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan, no? Ang pag-aaway-away,
ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay pa sa laman. Ito yung palatandaan na baby Christian pa tayo. Madali tayong masaktan. Kaya nga kapag mayroong inggitan, mayroong awayan, affected na tayo agad. Nangyayari pa rin ba yan sa atin na may inggit tayo? Ha? O sinasadya natin nagpapainggit sa iba? O nararanasan pa din ba yan na nang aaway tayo? O inaaway tayo? Kasi yan ay mga gawa ng laman. Samot-saring damdamin at emosyon ang kayang ibato ng diablo sa atin sa dalawang gawain yan, sa dalawang bagay na yan, inggitan at away. Pagdating sa Word of God, sabi ni Pablo, hindi pa matigas na pagkain. Bakit? Pag matigas na pagkain, ang tinuro, ang Word of God medyo complicated, medyo mabigat, ay nagkakaroon na. Nagkakaroon na kagad ng inggitan. Nagkakaroon na ng division. Nagkakaroon na ng turuan. Kaya mga kapatid, sa atin, sa ministry natin, kaya nga po nung nagsimula kami sa worship team ulit, pinag-usapan yan, masisettle lahat sa pamamagitan ng Word of God, anumang mga differences natin, anuman ang tampo, galit, sama ng loob, anuman ang kulang natin, pinupunan yan, sinusolve yan lahat ng Word of God. Tandaan mo yan. Wala na kasi iba pang solusyon. Hindi magpakahusay pa tayo sa mga craft natin, sa mga skills and abilities natin. Hindi yan ang solusyon. Kung gusto mo maayos kayo ng asawa mo, maayos kayo ng mga kapatid mo, ng iyong anak, ng iyong nanay, ng iyong tatay, maayos ka sa iyong ministry, kahit maayos ka sa community, sa trabaho mo, kapatid kong Christian ka, ito ang kailangan mo. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos mo. Salita ng Diyos. Kailangan mo mag-grow. Kasi kapag matured Christian ka, kaya mong balansehin lahat ng bagay, kaya mong intindihin lahat ng mga bagay na nakakalito. At kaya mo, sabi dyan, pumili ng tama. Kahit masakit. No? Kahit hindi batas, kaya mo pa rin pumili ng tama. Yan yung spiritual life. Malagong buhay spiritual. Gusto mo ba yun? Hallelujah. Yung iba ayaw. Alright. So ngayon, pinaka last verse natin, yung sinulat ni Jeremiah. Isa sa mga propeta. 15:16. Jeremiah. Ginamit mo yung sinabi ko na verse. Nagsalita ka sa akin, sabi ni Jeremiah, nagsalita ang Diyos sa kanya. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sumunod si Kuya RJ sa sabi ko. May English ka? Pasensya na po. Kasi ito po ay MBB translation, meaning-based Bible. Doon tayo sa kahit anong English translation, meron po ba kayo dyan? KJ, no? Na ang salita ng Diyos ay pagkain. Okay, tara po ma. Okay, sabi po ng Jeremiah, chapter 15, verse 16. Ito po ay, anong translation po ito? King James. Okay, 15:16. Ang sabi dito, Thy word were found, and I did eat them. Kinain ko. Sabi mo, ayan. Ang bilis din naman pala eh. Jesus replied, ay, ano yun? Ayan, dito na lang ako ulit. Si Jeremiah, nung napakinggan niya ang salita ng Diyos, nakipag-usap sa kanya ang Diyos, natagpuan niya ito. Ang sabi niya, kinain ko, I did eat them. Sabi niya. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Kapatid, ito yun, tingin kayo lahat sa akin. Kapag kinakain mo pala ang salita ng Diyos, kapag tinitake mo
yung naririnig mong aral, kasi ang pagkain spiritual ay Word of God, kapag pinapakinggan mo, tinatanggap mo, hanggang sa puso mo, kinakain mo siya. Amen? Ano po ba, paano ba kumakain? Tingnan lang sa akin saglit. Diba, susubo ka sa bibig, ngunguyain mo. Diba? Tapos, idudura. Hindi ka kumain nun. Amen? Kailan ka kumain? Nung nilunok mo, tinake mo siya, pumasok siya sa katawan mo. Kasi pag pumasok siya sa katawan mo, wala ka nang magagawa. Magtatrabaho na ang internal organ mo. Okay ba yun? So, ganun din sa Word of God. Wala tayong kailangang ngipin at bibig dyan. Ang kailangan mo dyan, pandinig. Na kapag napapakinggan mo, at pag-aralan mo siya, unawain mo siya, paano? Parang ginunguya mo siya. Tapos, yung mensaheng naunawaan mo, tanggapin mo. Lord, thank you. Yung tinanggap mo, yung aral, your word were found and I ate them. Oh, malinaw, oh. Sa Amplified Translation. Oh, thank you, Mama. Sa Amplified Translation naman yan. And your word became a joy to me and the delight of my heart. Meron kakaiba sa iyo na nagre-resist, lumalaban, tumatanggi. Amen? Eh kung ang word of God na naririnig mo ay very personal, parang personal na kinakausap ka ng Diyos sa mga problema mo, mga kahinaan mo, mga nagawa nating mali. Oh, sometimes nagre-resist tayo dyan. Kung pwede nga lang, umalis na lang tayo eh. Kasi parang hindi ko kaya yung Word of God. Parang ako talagang pinapatamaan ni Pastor. Huwag ganun. Kapatid, tandaan mo, hindi ka magkakaroon ng kagalakang nagmumula sa Diyos to the point na maapektuhan ng iyong pagpuri at pagsamba. Amen? Ito pala yung magandang text natin niya. Your word became a joy to me and the delight of my heart, rejoicing of my heart. Ang sabi ng King James Version. Na makakapagpuri ka sa Diyos kasi ang kagalakan na nasa puso mo ay nagmula sa Word of God na kinain mo. Amen? Pero kapatid, hanggat ngayon lumalaban ka sa salita ng Diyos, hanggang ngayon umiiwas ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, kahit nasa church ka, walang matatagpuan sa iyong kagalakan sa pagsamba. Laging pilit, laging aligaga, laging inip. Pangalawa, at dito po tayo magtatapos. So, naintindihan natin na ang espiritual na pagkain ay ang salita ng Diyos. Amen? At ang salita ng Diyos ay si Jesus. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus, kainin mo ako. Ako ang tinapay ng buhay. So, paano mo kakainin si Jesus? Makinig ka ng kanyang salita. Huwag kang lumaban. Tanggapin mo lang. Amen. Dahil magdudulot ito sa iyo ng joy, ng kagalakan, sa iyong pagsamba. Ang pangalawa kasi, sinabi din sa Amos, may inumin, no? Pagkain at inumin. At hindi literal na pagkain at hindi literal na inumin. Kundi, salita ng Diyos. Ito naman po yung spiritual na tubig. Sabi ng John 4:10-14, sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino ito humihingi sa iyo ng inumin. Ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Ito po yung eksena, yung babaeng Samaritana na sa balon. Na nanghingi si Jesus ng tubig sa kanya. Ang sabi niya, wala ka man lang panalo. Paano ka kukuha ng tubig dyan? Ito sabi ni Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos, kung sino ito, no? Si Jesus na humihingi ng tubig sa kanya.
Ikaw, kapag nalaman mo, baka ikaw ang humingi sa kanya ng tubig kasi ang ibibigay niya sa iyo ng tubig, nagbibigay buhay. Ibig sabihin, yung tubig na kinukuha sa balon, iniinom, hindi yan yung tubig na magbibigay sa kanya ng totoong buhay. Ang totoong buhay kasi buhay na walang hanggan. Amen? Kailangan lang natin yung tubig para mabuhay tayo sa mundo. Amen? Pero yung buhay na binibigay ng Jesus ay buhay na walang hanggan. Sabi po ng verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana sa amin ng aming ninuno na si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ng kanyang mga anak, mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat uminom sa tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, hindi na muling mauuhaw kailanman. Kapag napakahalaga, yung sinasabi ng Panginoong Jesus na tubig na nagbibigay buhay, yun yung tubig na ibibigay niya, ha? Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yun yung sinabi ko kanina. Hindi lang buhay dito sa mundo. Yung iniinom mong tubig, kailangan mo para mabuhay ka sa mundo. Pero yung tubig na ibinibigay ni Jesus, kapag ininom mo, ang magbibigay naman sa iyo ng buhay na walang hanggan. Malinaw yan. Meron bang tinuro si Jesus? Tingin kayo lahat sa akin. Saglit. Meron bang tinuro si Jesus na ibang magbibigay? Na sinabi, pumunta ka doon. Yung ibibigay niyang tubig, inumin mo. Sinabi ba niya? Hanapin mo itong simbahang ito na pag diyan ka dumalo, makukuha mo yung tubig na sinasabi ko. May sinabi ba gano'n? Hanapin mo si pastor na ganito, na kapag sa kanya ka humingi ng tubig, mararanasan mo yung buhay na walang hanggan. Ha? Kapatid, walang iba. Si Jesus, siya lang. Sinabi niya, ako ang magbibigay, sa akin manggagaling, sa akin magmumula at hindi sa sino pa man. Amen? Yun yung hanapin nating tubig. Na kung matatagpuan natin, kapatid, sabihin ko sa iyo, may buhay na walang hanggan. Amen? Okay, ang sabi po ng Jeremiah chapter 2:13. Ang ganda po ng verse na to. Napakatagal na nitong verse na to na binigay sa akin ng Panginoon. Nagagamit ko siya lagi. Sabi ng Jeremiah 2:13, dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Una, tinalikuran nila ako. O dapat malaking letter A. Ako na bukal na nagbibigay buhay. Bukal, the spring of living waters. Kapatid, Jeremiah yan. Tanungin ko kayo, sino ang nagpakilala na bukal ng tubig na nagbibigay buhay? Sa New Testament, sabi niya, siya si Jesus. I am the spring of life. Amen? Sa Old Testament, ang sabi, tinalikuran nila ako. Si Jesus yan. Sa Old Testament. Kasi sabi niya, ako na bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Kasalanan pala yun. At bakit unang kasalanan, tinalikuran si Jesus. Tinalikuran ang Diyos. Unang kasalanan. Ano yung pangalawa? Humukay sila ng balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Ang pangalawang kasalanan ng tao, hindi na nga si Jesus, tinalikuran na nga nila si Jesus na nagbibigay ng tubig na buhay. Naghanap pa sila ng sarili nilang pinagkukunan ng tubig. Alam mo yung free will ko, yung malayang pasya ko, hindi si Jesus ang pinili ko. Mas pinili ko ito kasi sa palagay ko, ito ang nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Sa palagay ko, ito ang magbibigay ng buhay sa akin, ng success sa akin, ng kalusugan sa akin, ng kasagutan ng mga problema ko. Ito.
Humukay sila. Gamit yung kanilang kakayanan at abilidad, talino, maaaring pati pera, kayamanan, lahat. Humukay sila. Alam niyo po, yung pagpapagawa ng balon, hindi naman yan. Alam mo, di ba pa, sa lugar natin dati, ang tubig, yung deep well, deep well? Tama, deep well. Hindi mura yan. Kapag nagkaroon ka ng poso sa lugar na to, noong unang panahon, may pera ka. Hindi biro yung pagbubutas ng lupa. Ano nangyari? Ilang tubo ang pinadagdag ni Papa dyan sa poso namin. Nawawalan pa din ng tubig. Ganyan na kami ng ganyan. Walang lumalabas. May poso kami dyan dati. Humukay sila ng balon, mga balong. Parang butas. Walang naiipong tubig. Walang nakukuhang tubig. Wala. Sa Bicol, nung nakuha yung assign sa Bicol, ang mga tubig doon ay sa balon. May balon na nauubusan ng tubig, natutuyo. Ang ginagawa nila, hinuhukay ulit. Kaya doon may balon, malalim pa sa puno ng niyog. Nakakatakot talaga, promise. Bakit lumalim ng lumalim? Kasi nga, natutuyuan. Kailangan nilang palalimin ulit. Yan ay kakayanan ng tao. Kung ikaw sa buhay espiritual mo, sa buhay mo ngayon bilang mananampalataya, gumagawa ka ng mga plano, desisyon, aksyon na hindi kasama si Jesus, na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang iniisip mo, ito yung kailangan ko, ito yung kasagutan sa pangangailangan ko. Kapatid, humuhukay ka ng balong butas, walang tubig. Kasalanan niyo. Amen. Kumbaga, si Jesus ang sagot, pero hindi siya ang pinili mong kasagutan sa tanong mo. Si Jesus ang solusyon, pero hindi siya ang kinuha mong solusyon sa problema. Ano bang problema natin? Buhay espiritual. Amen? Huwag natin isipin yung problema sa pera, lahat tayo may problema dyan. Amen? Huwag isipin yung problema sa relasyon, maaaring meron tayo niya. Problema sa kapitbahay, trabaho, negosyo, problema sa buhay dito sa mundo, lahat tayo meron yan. Amen po ba? Pero yung problema sa espiritual natin, kapatid, si Jesus lang makakatugon niya. Amen? Sapagkat siya ang pagkain, siya ang inumin. Sabi ng Jeremiah 17:13, Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho sila, gaya ng pangalang isinulat sa alabok. Oh my God. Sapagkat itinakwil ka nila, Yahweh, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Malinaw ba? Hallelujah. Huwag natin siyang itakwil. Kaya nga sa worship team, unahin natin ang Word of God. Umaten tayo sa gawain, makinig tayo ng Word of God, mag-aral tayo ng Word of God, mag-pray tayo. Kasi yan ang kailangan natin. Yan ang pagkain at inumin natin sa ating buhay spiritual. Amen po? Hallelujah. Palapakan nga na po natin ang Panginoon. Sabi ng John chapter 7, 37 to 39a, sa kahuli-hulihan, alam niyo na, patapos na tayo, di ba? Kasi kahuli-hulihan na. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus. Nagsabi ng malakas, kayong mga nauuhaw. Very specific, no? Hindi nagugutom. Amen? Sabi niya dyan, kayong mga nauuhaw, lumapit sa akin at tuminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso niya, mula sa kanyang puso, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya hindi na siya mauuhaw eh. Amen? Hindi niya na kailangan maghanap ng iba pang gripo, faucet, balon, o source of water. Hindi na. Bakit? Kasi sa puso niya, listen,
Kung si Jesus pala tinanggap mo sa buhay mo, sa puso mo mismo, bubukal ang tubig na magbibigay buhay. Sapagkat, okay, sa 39, meron pa pala. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ng Espiritu dahil si Jesus hindi pa naluluwalhati o hindi pa namamatay. Hindi pa siya natakot sa krus. Amen? Kapatid, ito na. Napakahalaga ni Jesus. Sapagkat siya ang salita at siya ang spring of living water. Amen? Kapag tinanggap natin si Jesus, tinanggap natin ang kanyang salita, ang kanyang mga aral, nakikinig tayo mabuti sa Word of God, nag-aaral tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Yung Espiritu Santo na tinanggap natin, siya yung parang tubig na lagi nagre-refreshen up sa atin. Yung lagi nagpapanariwa sa atin. Nagbibigay sa atin ng sigla, ng lakas. Lagi po yung, kung naranasan mo ng mauhaw sa buhay mo, yan yung tinutukoy dyan. Na kapag, kumbaga napakahalaga sa iyo ng tubig, ako sa trabaho ko, lagi ako nauuhaw. Yes, malakas po kasi ako sa tubig. Lagi akong nauuhaw. At sobrang makakalimutin ko, bago bumiyahe, hindi ako nakakakuha ng tubig sa office. Kasi ang dinadala ko, tumbler. Walang laman yun. Doon ako kumuha ng tubig sa office kasi may tubig kami doon. Alam niyo po yung matinding pagsisisi ko na kung kailan uhaw na ako, wala pala akong tubig sa tumbler. Nakakaiyak yun. Naiinis ako. Mag-isip ako sa dito. Nasa loob ako ng subdivision. Ang bahay, under construction. Hindi siya, wala nakatira. Saan ako kuha ng tubig? Laging ganyan ang nagiging case ko. Kaya nangyari sa amin talaga, lalabas ka sa malayo, maghahanap ka ng convenience store o kahit saan. Naapektuhan ng trabaho. Pag-uhaw ka na. Kaya ako, pawisin ako eh. No? Kaya pagtapulan lang ako napakahalaga ng tubig. Kung nauhaw ka na sa buhay mo, kapatid, nawa, naiintindihan mo kahalagahan ng Espiritu Santo. Kasi si Jesus na buhay na nasa puso mo, ang Holy Spirit yung magpapabukal nito para tumaloy. Alam niyo yung tubig na kapag ikaw ay mag-dive dyan, mararamdaman mo, nililinis ka. Amen? Yung tubig, kapag ininom mo, parang, hallelujah, nare-refresh ka. Amen? Napakahalaga ng tubig. Kaya mga kapatid, ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay espiritual. Tulad ng pagkain at inom. At pinag-aralan natin na ang pagkain espiritual at ang inuming espiritual ay si Jesus lamang. Ayaw ko po makalimutan niyo yan. Mga bata, pag tinanong ko kayo, sino ang pagkain at inuming espiritual? Ang sagot, si Jesus lang. Kaya anong kailangan mo? Kainin siya. O paano mo kinakain si Jesus? Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Tanggapin mo. Huwag mong labanan. Kasi pag nilabanan mo, hindi mo siya tinanggap. Tanggapin mo siya kahit masakit. Tanggapin mo siya. Paano mo iniinom? Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, mararanasan mo ang ministeryo ng Espiritu Santo. Hanggat nararanasan mo ang Holy Spirit sa buhay mo, kapatid, nararanasan mo yung pagpukal ng tubig sa iyo. Sabi diyan kasi, dadaloy mula sa puso ang tubig na nagbibigay buhay. Alam niyo ba na sa lahat ng lugar, hinahanap yung kung saan may tubig. Ganon. Yung mga migrating birds, alam niyo yun, lumalapag sila sa bansa kung saan nadoon yung katubigan. Meron yan tayo sa Pilipinas, no? Parang drop point ng mga migrating birds. Agusan Mars, parang ganon, no? Kasi may tubig. Kapatid, kung ikaw pala ay may tubig, at yung tubig mo na bumubukal sa puso mo ay nagbibigay buhay. Yung Holy Spirit yon, nadarama ko sa iyo ang ministry ng Holy Spirit din nakalagay, di ba? Tinutukoy ko yung Espiritu Santo. Ibig sabihin, nadarama ko sa iyo ang Holy Spirit
Ikaw ang masarap lapitan. Ikaw ang masarap kausap. Ikaw ang masarap kasama. Amen? Hindi ikaw yung taong nilalayuan, nakakainis, nakakahawa. Kasi laging malungkot, laging galit. Na okay naman sana ako, pero nagkausap kami, hindi na ako okay. Bumigat yung puso ko. Doon sa mga sinabi niya. Hindi naman ako wala naman ako kinalaman doon, pero bakit affected ako? Pero yung nagtataglay ng Espiritu Santo, kapatid, sabihin ko sa iyo, ngiti pa lang niya, tingin pa lang niya, hallelujah. Nagdudulot na siya sa iyo ng kalakasan, kasiyahan, kasigahan. Amen? Amen? Maraming mga pumupunta dito gutom at uhaw. Kaya tayo nawa mga kapatid, laging busog. Amen? Ng salita ng Diyos, ng Espiritu Santo. Sabi po ng ating concluding verse sa John 6:10, sinabi ni Jesus, ayan na, kinlaim na niya yan, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Oh, he is claiming to himself, siya yun. Kung sino mang sumampalataya kay Jesus, hallelujah, hindi na magugutom at hindi mauuhaw. Kaya tanongin kita, kanino ka sumasampalataya, kapatid? Kaya dapat nakikinig ka ng kanyang mga salita, ng kanyang ebanghelyo. Amen? Ng salita ng Diyos. Nararanasan mo ang ministeryo ng Espiritu Santo kasi diyan ka busog at hindi ka uhaw. Amen? Ibig sabihin, malakas ang iyong buhay espiritual. So, paano tayo magkakaroon ng malakas na buhay espiritual? Kumain tayo ng pagkain espiritual. Inuming espiritual. At yon ay walang iba kundi si Jesus. So, makinig tayo ng kanyang salita. Huwag tayo lumaban. Tanggapin natin. At hayaan mo ang Holy Spirit na tinanggap mo mag-overflow sa iyo. Amen? Kaya nakaka-bless pag nag-worship tayo, yung mga dumadaling sa kanilang Holy Spirit, no? Yung mga, paano ko ba ipapaliwanag yun? Mararamdaman mo na bumababa sa kanilang Holy Spirit kahit nakinakatingin ka lang sa kanila na apekto mo ka. Kasi nakakahawa yun. Nakaka-bless yun. Na parang, sana ako din minsan, sana ako din. Maranasan ko din. Na mag-overflow din siya sa akin. Amen? Amen ba? Tulad ng tubig na umaagos at tumatali. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin at magpasalamat. Lord, thank you God sapagkat sa unang linggo ng September, nagsimula ka sa pamamagitan ng espiritual na pagkain. Kasi ang alam mo Lord, kung ano ang napapabayaan namin sa aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, na ang buhay espiritual namin, huwag namin pabayaan. Kumain kami ng iyong mga salita sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tanggapin namin, Lord, ang pagkain ito. Ang tubig na sinasabi ni Jesus, ibibigay niya, tanggapin namin, Lord. Yan ang Holy Spirit na tinanggap namin sa aming puso. Na makita namin, maranasan namin na mag-overflow sa buhay namin. Tumaloy sa buhay namin. Salamat po. Ito ang dalawang mahalagang bagay sa aming buhay espiritual. Nawawag namin yan pabayaan, Panginoon, lalo na kung lagi kaming busog at lagi kaming umiinom. Kasi pakiramdam namin, wala kaming problema. Kaya Lord, tulungan mo kami na kung paano namin inaalagaan ang aming katawan, kaya kumakain kami at umiinom, ganun din ang aming buhay espiritual. Kaya kailangan kaming kumain ng salita ng Diyos at uminom sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon.